Ang ating paksa ngayon ay pinamagatang one-on-one evangelism. Ating tatalakayin ang detalyadong hakbang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Gusto natin ipagpauna na itong estilo ng one-on-one evangelism na ating tatalakayin ay isa lamang sa napakaraming estilo, sa napakaraming pamamaraan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kaya tunghayan natin ang mga dahilan. Una, kung bakit kailangan ba nating ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Mula mismo sa Panginoong Hesus, bago siya lumuklok sa kanan ng Ama, ay malinaw ang kanyang utos. Ang sabi sa aklat ng Mateo, chapter 28, verse 19 to 20, "Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang utos na ito ng paghayo at pagkakaroon ng mga alagad ni Kristo ay hindi lamang para sa mga apostol, hindi lamang ito gawain na para sa mga pastor o kaya mga leader ng ating church, kundi ito ay para sa lahat ng mga sumasampalataya. Makikita natin noong ang mga Kristiyano sa Jerusalem ay dumanas ng pag-uusig, silang lahat ay nagsipangalat, ibig sabihin ay pumunta sa iba't ibang lugar, subalit saan man sila makarating ay nagbahagi sila ng salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Aklat ng Mga Gawa, chapter 8, verse 3 and 4. Samantala sinikap ni Saulo na wasakin ng iglesia, pinapasok niya ang bahay-bahay at kilalagkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki at mga babae. Verse 4, nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Kaya dito maliwanag na ang gawain ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon ay hindi lamang para sa mga may matataas na katungkulan sa church, katulad ng mga pastor at iba pang mga leader, kundi ito ay para sa lahat. Yan ang dahilan kung bakit hindi mapigilan ang mga Kristiyano sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Una, pag sinabi nating Ebanghelyo ni Kristo, ito'y tumutukoy sa magandang balita patungkol sa buhay at sa aral ng ating Panginoong Hesus, na dahil kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Yan ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 12, na walang ibinigay na pangalan sa ikaliligtas ng sangkatauhan maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Ayan. Kaya dito ay kinakailangan nating humayo at magbahagi ng Ebanghelyo sapagkat nais ng Diyos na hindi lamang iilan ang maligtas, kundi nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Ayaw ng Diyos na sarilinin lamang natin ang ating kaligtasan, because He wanted as much as possible everyone to come to the knowledge of the saving faith. Yan ang sinasabi ni Apostle Pablo sa unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Kaya kailangan talaga nating magbahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Unang-una, ito ay utos. Hindi po mungkahi,
hindi suggestion, hindi opinion, hindi basta idea lamang. It is a command. Ito ay utos na mismong iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Walang ibang paraan para ang tao ay maligtas kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Kaya kailangan po na maibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Pangatlong dahilan, ito ay isang halimbawa na ipinakita ng mga unang mananampalataya, mga unang Kristiyano na kailangan nating sundan. Kung ang mga apostol ay nagbahagi ng Ebanghelyo, kung ang mga unang Kristiyano ay nagbahagi ng Ebanghelyo, kung si Jesucristo mismo ay madiin na iniutos na ibahagi ang kanyang mga salita, hindi ba dapat tayo ay sumunod? Pang-apat na dahilan, nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Yan po ang ating reflection sa kung bakit kailangan maibahagi ang Ebanghelyo. From the verses na ating nabanggit kanina, nagpapakita po yun ng mga kadahilanan para dapat talaga nating maisulong ang Ebanghelyo ni Kristo. So, paano ba tayo mag-evangelize? How do we share the gospel? Number one, find a prospect. Ang mga taong maaari mong mabahaginan ay ang mga taong malapit sa iyo. Pag sinasabing you are looking for a prospect, naghahanap ka ng prospect, ibig sabihin naghahanap ka ng mga tao na tinatarget mo na bahaginan ng Ebanghelyo o ng salita ng Panginoon. Sino-sino ang mga ito? Maaring sila ay mga kaibigan mo, kalaro, sa sports, kapamilya, kamag-anak, kamag-aral, katrabaho, kapitbahay. Mas madaling magbahagi sa mga taong meron ka ng ugnayan o yung mga taong kilala mo na. Subalit hindi naman tayo malilimitahan sa mga kakilala lang natin. Maari rin tayong sumadya, maari din nating sadyain na bahaginan kahit yung mga taong hindi natin kilala. So halimbawa, kung tayo ay nasa isang biyahe, mahabang biyahe, maaari nating bahaginan ang ating mga katabi sa upuan o kaya ay meron tayong mga bagong lipat na kapitbahay, so we can start to talk to them. Pwede natin silang gawing prospect. Isa sa katangian ng mga taong bukas sa pagtanggap ng salita ng Panginoon ay ang mga taong may pinagdadaan sa buhay. Yan po ang isang clue na sa mga pagsusuri, lumalabas na mas open, mas receptive ang mga tao sa pagtanggap ng salita ng Panginoon kung meron silang matinding pinagdadaanan. So, halimbawa, if you can remember, noong mga panahon na nagkaroon ng malalakas na lindol, ang mga tao ay nakaisip, nakaalala sa Diyos. And the following Sunday, halos puno ang mga simbahan. So kapag mga tao ay may pinagdadaanan sa buhay, mga trahedya, sakuna, matinding problema, they become more open sa salita ng Panginoon. So tulad ng mga namatayan, maaring may kakilala tayo mga na-bankrupt, nalugi sa negosyo nila, na-scam, nagigipit sa pera, mga broken-hearted, bigo sa pag-ibig, may mga family problem, may sakit, karamdaman, ang mga taong katulad nito ay nakakaramdam ng matinding pangangailangan sa Diyos. Maaari nating kunin ang mga pagkakataong ito para sila ay mabahaginan. So, number one is find a prospect. Spot this kind of people. Tignan natin yung mga ganitong mga tao sa ating paligid. At most likely, sila yung mga tao na maari nating bahaginan. Subalit hindi lang naman lagi na ang dapat nating bahaginan ay yung mga may problema,
yung mga nakakaranas ng kabiguan, paghihirap, mga nagigipit. Hindi lang naman laging yun ang dapat nating gawing prospect ng mga na para bahagi na ng salita ng Panginoon. Tandaan natin ang gospel, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. May karapatan din ang mga mayayaman, mga tao na magiginhawa sa lipunan natin, mga malalaking tao, mga professionals na makarinig din ng Ebanghelyo ni Kristo. Ano pa't alam natin na hindi sila maililigtas ng kanilang kayamanan, ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang impluwensya, ng kanilang karunungan. So, sa madaling sabi, sino man ang inilalagay ng Diyos sa ating buhay, mayaman man, mahirap, may pinag-aralan o wala, kakilala man natin o hindi natin kakilala, kung sila ay nilalagay ng Diyos sa ating buhay, sa bawat pagkakataon ay dapat nating maibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. So meron na tayong prospect. Ano ang kasunod? Number 2, find the interest of your prospect. Alamin kung saan at ano ang mga bagay na nagbibigay ng interest sa iyong prospect. Nung nag-aaral pa lang ako na magmaneho ng sasakyan, wala pa akong control sa pagtapak ng clutch at ng gas. Manual kasi, hindi siya automatic kaya may clutch. At sa biglang pagsibat ng sasakyan, dahil bigla ko natapakan yung gas o yung silinyador, ay nakabangga ako ng kotse. Gayon din sa ating mga prospect o yung mga taong tinatarget nating bahaginan ng salita ng Panginoon. Kailangan ay mayroon tayong control. Kapag biglaan ang ating pagbabahagi o pag-i-evangelize, maari din ito magresulta sa pagbangga sa paniniwala at pagkatao ng ating kausap. Dahil doon, maaring mawala ng interes ang ating kausap sa atin. Kaya kapag pinag-usapan nyo kagad ang mga bagay na hindi siya interesado, like for example, kakikilala mo pa lang, binahaginan mo na agad ng salita ng Panginoon, you become, kumbaga parang masyadong spiritual ang dating mo, hindi mo pa naman nakakapa ang kanyang kalooban, hindi mo pa nakakapa kung siya ba ay interesado, so maaari mawalan siya ng interes sa'yo. Sooner or later, kapag kakausapin mo uli siya, maaaring magdahilan na siya at hindi mo na siya muling makausap pa. Kaya dito, mahalaga na sa unang bahagi, sa unang bahagi ng ating pakikipag-usap sa ating mga prospect, ay makuha natin ang kanilang interes. Lalong-lalo na kung hindi pa natin sila gaanong kakilala. Ito ay sa paraan na tayo ay magkaroon ng mga tinatawag na bridge o tulay ng ugnayan sa kanila na magbibigay ng daan upang tayo ay kanilang pakinggan and eventually sila ay sumunod na magtiwala sa atin. So, upang makuha natin ang interes ng ating kausap, kinakailangan nating magtanong at mangumusta. Nang sa ganon ay makapa natin kung ano yung mga paksa na maaari natin pag-usapan kung saan ang prospect natin ay magiging interesado at sila ay mai-engage sa atin. So, maaari natin silang kamustahin o itanong ang ilang mga bagay patungkol sa pamilya, trabaho, pag-aaral kung sila ay estudyante, o kaya yung mga hilig nilang gawin, sports, recreation, mga iba't ibang usapin sa balita at iba pa. So halimbawa, pwede natin itanong ay ganito, kamusta ang pamilya? Saan ang probinsya nyo?
Ano ang mga maituturing mong hamon o challenges sa pagtataguyod ng pamilya sa panahong ito? Paano nyo nire-resolve ang mga problema sa inyong pamilya? Naniniwala ka ba sa disiplina na gumagamit ng pamalo sa mga anak? At bakit? Sino ang lagi nagluluto sa bahay? So kung mapapansin nyo, you're not really spiritual when you ask these questions. Pero itong mga tanong na to ay maaring mag-spark ng conversation. Maaring magbigay ng gatong ng inyong pag-uusap. Because the more na kayo ay nag-uusap sa paksa na interesado ang bawat isa, lalong-lalo na yung prospect natin, ay mas madali natin makukuha ang kanilang loob, mas makakapag-build tayo ng relasyon sa kanila na siyang magandang pundasyon o maging basihan para pag tayo ay nag-share na ng gospel, ay malaki ang possibility na tayo ay kanilang pakikinggan. So you can ask them about family. Kamusta ang family? Kamusta? How do you resolve conflicts sa family? Okay? Sumunod ay nabanggit na rin natin kanina, maaring yung pag-usapan ang patungkol sa trabaho. Maaring sabihin natin, saan ka pumapasok, saan ka nagtatrabaho, ano ang mga challenges mo sa trabaho mo, ano ang particular na ginagawa mo sa trabaho mo, paano ka makitungo sa mga katrabaho mo sa kakaibang ugali na meron yung iba, ano ang pinakagusto mo sa trabaho mo, are you enjoying your work? So, this is a random question, but the point is, the goal or the objective is to spark the conversation. Magkaroon ng ningas, interes na ikaw ay patuloy niyang kausapin. Pangatlo, you can talk about studies o pag-aaral kung estudyante ang iyong prospect. Maaari natin itanong, saan ka nag-aaral? Ano mga challenges mo bilang estudyante? Ano ang ayaw at gusto mo sa school mo? Ano ang plano mo sa iyong kinabukasan? After senior high, what's next? Di ba? Anong plano mo sa college? Paano mo hinaharap ang mga deadlines sa klase mo tulad ng project, thesis, assignments, at iba pa? So, ano ang gusto mo at ayaw mo sa mga prof o sa mga teachers mo? Something like that. And you can also talk about sports. Pwede natin itanong, ano ba ang sports mo? Gaano ka kadalas maglaro ng sports mo? Like if basketball o ano pa man. Sino ang lagi mong kalaro? Sino ang paborito mong player at bakit? At kung hindi ka familiar sa sports niya, halimbawa, he talks about chess and hindi mo alam kung ano yung paano maglaro ng chess. So, maaari mo itanong ang mga bagay na, so, paano ba laruin yan? No? What's the goal of that game? So, pwede ka magtanong tungkol dun sa sports niya. So, ang layunin ng mga tanong na ito ay hindi lamang makakuha ng impormasyon mula sa kanya, kundi makikita natin kung anong mga bagay interesado ang ating prospect. Kasi that's the key in communication. Para maging successful ang pag-uusap, hindi lang isa ang nagsasalita. Hindi lang isa ang nakikinig. Dapat there is some exchanges ng ideas. Kaya dito, mahalaga na maramdaman ng ating mga prospect na tayo ay interesado sa kanila. Hindi lamang dahil may ibabahagi tayo sa kanila, hindi lang dahil maya-maya share na kita. No, dapat maramdaman ng prospect natin na genuine na tayo ay interesado sa kanila. That's why we hear their stories. Kung di tayo interesado, no, mararamdaman nila yun. If we are not really interested sa kanila, they will also know it. Kaya makikita natin na it's very important na nawiwili o nag-i-enjoy ang ating kausap kapag sila ay may pagkakataon na magsalita at mapakinggan
no? It's very important na they are enjoying the conversation. Ganyan din naman sa kanilang pagkikwento sa atin, nakikilala natin sila at nakikita natin kung saang bahagi ng kanilang buhay mainam ipasok o i-relate ang Ebanghelyo. So, we're not just letting them talk, pero nakikinig tayo with a prayerful heart at pinakikiramdaman natin kung saan yung bahagi na ang tawag nila doon ay kung saan bahagi sila merong pain o may problema, because that's the time na magkakaroon ng open door for us to relate and share the gospel. So, ang pagpapasimula sa pakikipag-usap ay yung part ng pagtingin natin kung saan sila interesado and we initiate the conversation. Hindi ito limitado sa mga nabanggit nating mga tanong kanina. Kaya mainam na ang usapan ay tuloy-tuloy o spontaneous. Dapat ito ay maging natural, hindi parang scripted. Ano po? At dapat na-enjoy ng bawat isa. Hindi lang ikaw ang nag-i-enjoy, dapat nag-i-enjoy din yung kausap mo sa pag-uusap ninyo. Ilan sa mga paraan upang magtuloy-tuloy ang daloy ng usapan, dapat marunong tayong magtanong ng mga open questions, bukas na tanong o open questions. Pag sinabing open question, ito yung mga tanong na ang sagot ay hindi lang oo o hindi. Kasi pag sinabi mong close question, answerable by yes or no eh. So, hindi lang dapat yung mga tanong natin ay answerable by yes or no. Kasi, in the long run, magiging boring yon at hindi talaga mag-spark ng conversation. So, dapat open question. Pag sinabing open question, ang sagot ay hindi oo o hindi. Ang sagot doon sa mga tanong sa open question ay maaring isang paliwanag o paglalarawan o magbibigay siya ng mga kadahilanan o pananaw niya o sasabihin natin na sa madaling sabi, magpapahayag siya. It is something that he will explain, he will tell a story because that's how conversation happens. Hindi lang yung pag tinanong mo, oo, hindi, no. The answer should be an explanation, a description. Okay? So, magkakaroon ng magandang pag-uusap. So, halimbawa ng open question ay ganito. Ano ang ginagawa mo para mapagbuti ang iyong trabaho? So, hindi siya answerable by yes or no. Diba? Kasi pag close question, masaya ka ba sa trabaho mo? Yun, close question yun kasi it is answerable by yes or no. Pero kung ang tanong mo ay, if you are enjoying your job, kung na-enjoy mo yung trabaho mo, ano yung mga bagay doon, bakit mo siya na-enjoy? Yan. Gaano mo nakikita, gaano kahalaga sa tingin mo yung trabahong meron ka? So, yung sagot niya, hindi yes or no eh. Ang sagot doon, paliwanag. So, yun ang open questions. Kaya, hindi tayo tali doon sa mga example ng tanong natin kanina, tanong tungkol sa pamilya, trabaho, pag-aaral, o sports. You can ask any questions, pero make sure na yun ay open question. Ang sagot ay isang paliwanag. So, yan ang mga isang halimbawa. So, sa close question, kung estudyante yung kausap mo, saan ka pumapasok? O sasabihin lang, dito sa ganitong paaralan. Tapos na. Pero kung ang tanong mo, bakit ka nagsisikap sa iyong pag-aaral? So yun, mahabang paliwanag yun, di ba? Makikita mo na kung ano yung hugot niya sa buhay niya. So yun ang open question. Kung mapapansin ninyo na ito talaga open question ay maghahatid sa atin sa isang mas malago, mas malawig, mas malawak na usapan. At the end, mas makikilala mo siya
mas madidevelop ang relationship mo, at inaasahan natin, we are hoping that you can discern kung saang area ka papasok para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Okay? So, yun ang sinasabi natin. Then, after na nakuha mo ang interest ng kausap mo, what's next? Number 3 ay diagnostic questions. Magbigay ka ng mga diagnostic questions. Sa larangan ng medisina, ang diagnosis ay ginagawa ng doktor sa pasyente upang masuri kung ano ang kalagayan ng kalusugan nito. Isa itong pagsusuri upang matukoy ang sakit at malapatan ng tamang gamot o lunas. Gayun din sa ating mga prospect, kailangan nating suriin kung ano ang kanya-kanyang kalagayang espiritual at kung gaano sila kabukas sa salita ng Panginoon. Isa sa pangkaraniwang diagnostic question ay ganito. Hindi natin masabi ang pwedeng mangyari sa ating buhay ngayon kung tayo ay bawian ng buhay. Ibig sabihin, kung tayo ay mamatay, saan sa palagay mo mapupunta ang iyong kaluluwa? Ang tanong na ito ay merong 3 posibleng sagot. Pwedeng una, palagay ko mapupunta ako sa impyerno dahil makasalanan ako. Pwede rin ang sagot ay sa langit ako mapupunta dahil mabuting tao naman ako. Pangatlo, maaring hindi ko tiyak, hindi ko alam. Maaring wala nakakaalam kung saan mapupunta ang tao. So dito, sa diagnostic questions na ito, kumbaga ito yung tanong na pang-testing mo kung ano ang kanyang kalagayang spiritual, kung ano ang kanyang pananaw, okay, kung meron ba siyang interest para sa pag-usad pa ng inyong usapan. So, sa unang sagot niya, ano yung unang sagot? Ito yung mga posibleng sagot, no? So, yung unang posibleng sagot, sa impyerno ako mapupunta dahil ako ay makasalanan. Sa unang sagot, maaari nating itugon ay ganito. The way we can respond doon sa unang sagot, sa unang possible na sagot niya ay, gusto mo bang hindi mapunta sa impyerno? So, yun. Kung ang sagot niya, saan mapupunta pagka namatay ka? Palagay ko sa impyerno. Kung gano'n ang sagot niya, pwede nating ibalik sa kanya, gusto mo bang hindi mapunta sa impyerno? May paraan para tayo ay maligtas mula sa kaparusahan sa impyerno. Kapag ang kanyang naging sagot ay oo, at yun ang gusto nating marinig, oo, gusto kong hindi mapunta sa impyerno, yun ay magbibigay ng signal sa atin na maari na nating ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Maari na nating i-share ang salvation. Ngunit kung hindi pa siya handa, huwag po nating pilitin. Bagkus, irespeto natin yon at panatilihin pa rin natin yung ating kaugnayan sa Kanya dahil baka dumating din yung isang araw na maging open na siya para sa salita ng Panginoon. Okay? So, doon sa diagnostic question na kung mamamatay ka, saan mapupunta sa iyong palagay ang iyong kaluluwa? So, yung posibleng sagot, una, sa impyerno. Pangalawang posibleng sagot ay sa langit. Kung ang sagot niya ay palagay ko sa langit ako mapupunta. Okay? Ang ating pwedeng ibalik na tanong sa kanya ay ganito. Kung ikaw ay tatanungin ni San Pedro sa langit, ano ang nagawa mo sa lupa para papasukin kita dito sa langit? Ano ang isasagot mo? Yan. Kung ang sagot ng prospect natin ay dahil siya ay papasok siya sa langit, papapasukin siya ni San Pedro sa langit dahil siya ay nananampalataya sa Panginoong Yesus na si Jesus namatay para bayaran ng kanyang kasalanan at naniniwala, nananampalataya siya ron.
So, most probably, malamang, ang taong yan na pinaprospect mo ay isa ng Kristiyano. At hindi na kailangang i-evangelize pa. Pero, kung ang magiging sagot niya sa tanong mo ay, sa langit ako pupunta dahil mabuting tao ako, wala naman ako inaargabyado, nagsisimba naman ako at tumutulong sa kapwa. Ang pwede nating ibalik na tanong sa kanya ay, gusto mo bang matiyak ang tamang paraan upang tayo ay maligtas at mapunta sa langit ayon sa turo ng Biblia? Kapag ang sagot niya ay oo, yon ay signal para ibahagi mo na ang Ebanghelyo. So, yung sumagot kasi ng pupunta siya sa langit dahil sa mabubuting gawa yan. Nagsisimba naman ako, mabuting tao naman ako, wala naman ako inaargabyado. Yun ay good works na inaakala niyang magiging batayan para mapunta siya sa langit. Pero hindi ganoon ang aral ng salita ng Panginoon sapagkat napakaliwanag naman sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 and 9 na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at nakukuha natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa para hindi tayo magmalaki, para hindi tayo mag-boast o magmalaki sa kaligtasan na yan. Hindi yun sa gawa natin, kung hindi, yun ay biyaya ng Diyos na matatanggap lang natin by faith in Jesus. Kaya dito ay kung ang sagot ay dun sa diagnostic question ay pangatlo, hindi sigurado. No? Sa mapupunta ang kaluluwa mo pag namatay ka, sa totoo, hindi ko alam, hindi ako sigurado kung saan. Kung gano'n ang sagot, pwede nating ibalik na tanong ay, kung may paraan na itinuturo ang Biblia upang matiyak natin ang ating kaligtasan, gusto mo bang malaman? Yan. Kapag sagot ay oo, then again, that's a signal na kinakailangan natin i-share ang gospel. Pero again, kung ang mga sagot ay hindi, of course, rule of thumb, huwag nating pilitin sapagkat ang gospel naman ay hindi sa pilitan. No? Kasi kapag pinilit natin, maaaring makinig, pero hindi naman titimo, hindi naman papasok sa puso. So kung ang prospect ay matagal na natin kilala, maaaring kaibigan o kasama sa trabaho, maaaring natin sabihin ng ganito. Ano man ang tawag mo sa kanya, mare, pare, dude, or whatever. No, ano man ang tawag mo sa kanya, maaari mo sabihin, pare, matagal na tayong magkaibigan. Okay? O kaya naman kung ano yung relationship nyo, magkaklase, magkatrabaho, kapitbahay, o magkapamilya, kamag-anak, whatever, what kind of relationship. Maaari nating idagdag na, pare, maaaring matagal na tayong magkaibigan, pero hindi ko pa naikikwento sa iyo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Gusto mo bang marinig? Kapag ang sagot ay oo, maari ka nang magsimulang magpatotoo. No? You can share your personal testimony. So, ang patotoo, naglalaman niya ng tatlong bahagi. Ano yung buhay mo dati? Pangalawa, ano ang nagbago sa iyo ngayon? Pangatlo, paano ka nagbago? So, yung patotoo na ito ay very simple. Ano ka dati? Ano ka ngayon? Ano yung pagbabago mo ngayon? At paano ka nagbago? So, if you will put it this way, ay ganito. Halimbawa ay, dati akong lasinggero, sugalero, babaero, subalit ngayon ay nawala na ang bisyo kong ito. Napalitan na ng panahon ko sa pamilya, hanap buhay, at ngayon ay nananampalataya at naglilingkod na ako sa Diyos. Nangyari ito nung makilala ko si Jesus,
sa isang personal na paraan, tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naranasan ko kung paano niya tugunin ang panalangin. So makikita natin dito, that's the example na how we share the gospel. No? So, pag-usapan natin ng ilang mga tanong na ito. And we will be right back sa next video.